sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsawit kayo sa Panginoon, isang daigdigan. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Siyawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiyawit kayo sa Panginoon, o sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikapito na linggo ng kinamang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manakisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal kong mga kapatid, sa aklat ng karunungan ni Ben Sirach, sinasabi na kailangan tayong manatili at maging matapat sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na magpakumbaba sapagkat tulad ng isang bata ay tatanggapin natin ang ating Panginoon at huwag tayong magmamataas sa sarili. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa aming Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may salub nawa naming palagian ang magaling sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadali sa isa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya, maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya, pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya
na kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos siyaong masunurin, ang lumang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikapos, di na mararanasan nila ang magdahop. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tulungan kang ganap. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa krus ni Kristo dinangal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sina Isos at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Isos na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsuyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayong Martes, sa
ikapito na linggo ng pangkaraniwang panahon, ang ating pong tema ay pagpakumbaba. Dito sa ating Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, nung matapos niyang sinabi na ipagkanulo na siya, papatayin, ngunit mabuhay katapos ng 3 araw, kaagad itong mga apostol, sila'y nagtatalunan kung sino yung maging pinuno. Dahil mawala ng ating Panginoon, sino maging pinuno o pinakadakila. Hindi sila sasagot dahil napahiya sila. Kaya ang sinabi ng Panginoon, kung sino yung maging una, siyang pinakahuli. Kung sino yung pinakadakila, siyang maging alipin ng lahat. Kaya kinuha niya yung bata, o kaya nitong bata, dahil sa kaugalian o tinatawag na tradisyon ng mga Hudyo o mga Hebreo, ang bata ay pinakaaba sa lahat, wala siyang kapangyarihan, wala siyang tinig. Kaya kung sino yung tatanggap ng gaya nito ng isang bata, ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap din sa nagsugo sa akin. Ang ibig sabihin dito, dapat magpakumbaba. Sa salita ng ating Panginoon, ang pagpakumbaba ay anaba. Anaba, pagpakumbaba. Pero dahil ang ating Ebanghelyo ay nakasulat sa orihinal sa Koinukon na Grigo, tapinotita, na nasalin naman sa Latin, humilitas, o pagpakumbaba sa ating salita. At itong pagpakumbaba, una sa lahat, gaya ng sinabi sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan ni Ben Sirach, Kapitulo 2, verso 1 hanggang 13, ay manalig sa Diyos at maging matapat sa Diyos. Ito yung unang katangian ng taong mapagkumbaba, manalig sa Diyos, maging matapat sa Diyos. Ibig sabihin, walang ambisyon. Kasi pag may ambisyon ka, ipagmalaki mo sarili mo. Pero kapag kay manalig sa Diyos, matapat ka sa Kanya, ilaan mo ang iyong pagkatao at buong buhay mo sa Diyos. Pangalawa, tanggapin mo kung ano sa iyo at huwag kang magnanais pa ng higit pa. Ibig sabihin, marunong ka kumikilala sino ka. Huwag kang magmalaki at magmamataas sa sarili. Tanggapin mo kung anong nasa iyo, huwag mong ipagmalaki na ikaw ay higit pa sa iba. Pangatlo, ikaw ay marunong makinig at tumanggap sa iba. Makinig, dahil kung marunong ka makinig, hindi mo ipinapairal ang iyong opinion, ang iyong ideya, ang iyong gusto. Marunong ka makinig, pinakinggan mo ang iyong kapwa. At hindi lang pinakinggan, bukas ka sa pagtanggap sa Kanya. At dahil bukas ka sa pagtanggap sa Kanya, marunong ka mapagkumbaba. Kaya ito yung kahulugan na sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 30 hanggang 37, na kung sino man ang maging una, ay maging huli sa lahat. At kung sino man maging puno o pinuno, dapat maging alipin sa lahat. Ito yung tinatawag natin na servant leadership, na kung saan tayo ay katiwala lang ng Diyos. At dahil katiwala lang ng Diyos, kahit napakataas ng ating posisyon, tayo ay katiwala pa rin ng Diyos. Dapat gampanan natin ang ating pagiging lingkod ng Diyos. At lingkod ng Diyos, marunong tayo magpakumbaba. Humilitas, tapinotita, anaba,
humility. Sapagkat ang mga taong marunong magpakumbaba ay naging imahen at larawan ng Diyos, na kung saan ang pagtanggap natin sa Kanya ay gaya ng ating pagtanggap ng isang maliit na bata na kahit walang anuman, walang kayamanan, walang kapangyarihan, walang posisyon, ay atin pong tinatanggap at bukas tayo sa pagtanggap ng ating kapwa. Kapag tayo ay bukas sa ating kapwa-tao, hindi po tayo tumitingala o tumitingin o kaya mag-discriminate sa iba. Bagkus, handa tayo na makinig, handa tayo na magbukas sa ating sarili sa anumang opinyon nila, sa anumang sinasabi nila. Handa tayo na tumanggap kahit sino man, sapagkat ang marunong magpakumbaba ay siyang itataas ng Diyos. Pero ang nagpakataas ay siya yung ibagsak ng Diyos. Kailangan natin na maging matapat sa Diyos at tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya na may malaking kapangyarihan bilang Diyos. Nagpakumbaba. Naging tao at hindi lang tao na aba. Nasa pamilya ni San Jose na isang hamak lamang na karpintero at kasama pa ni Santa Maria na bata pa at walang trabaho, bagkus nanay lang. Kaya tayo, marunong tayo magpakumbaba. Tularan natin ang Diyos na sa Kanyang dakilang kapangyarihan, pinadakila tayo sa ating pagpakumbaba at kabukasang loob upang ang kabutihang loob ng Diyos ay mapahayag sa iba. Yun pong marunong magpakumbaba, ang Diyos ay pinapangunoon ng kanilang mga puso. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos kung tayo ay tumanggap ng Diyos at Siya ang Panginoon ng ating buhay, hindi ang ating sarili. Kung anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating iniisip, anuman ang plano ng buhay, ginagawa natin ito para sa pagpupuri at pagbigay kadakilaan sa Diyos na Siyang pinakadakila sa lahat, sapagkat ang ating pong Hesus Nazareno nagpakumbaba upang tayo'y iligtas, upang tayo bigyan ng buhay na ganap at ikasya. Tayo na marunong sumunod sa Panginoong Hesus, marunong din magpakumbaba. At ang marunong magpakumbaba ay bigyan ng dakila na luklukan sa kalangitan ng ating Panginoon. Kaya, magpakumbaba tayo upang ang Diyos ay siyang maghahari sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ang Kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya, ang mapagkasakit na lingkod, dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabagin Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimpling katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Mahabagin Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo. Mahabagin Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak.
atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Mahabagin Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang may sakit, naway mayugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo. Mahabagin Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumaw, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Mahabagin Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabagin Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Yung namin ito, mitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Maingando sa Panginoon, itinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay. Tinapay at alak sa isang ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Ling naming naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Aman yung kapeng tunay marapat ni kay aming pasalamatan, sin paglingap at kanang loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sagad mong sa iwas ng lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, siyang pagiliw yung ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa namang hel siya awat ng papurisyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya, pinagtiisang ko sang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak ay inaalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod ko. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen
pagkasabi ng pare o lemista ng katawan ni Kristo, at subukan sa bibig bago umalis sa panampare o lemista. Sumunod po tayo. Hey. Di iyong mga napapangal kayong nangunaw sa mundo na di umaitin mo kayo ng hangin ni Yesu Kristo. Di kayong mga napapangal, kayong nangunaw sa mundo. Dali kumaitino kayo ng hain ni Yesu Kristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Tambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalumong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga ugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, sa pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Pagpakumbaba ay siyang tanda ng tunay na bayaning may katapangan at may karunungan. Sa ating pagpakumbaba, dinadakila tayo ng Diyos sapagkat siya'y Diyos na mahabagin at nagpakumbaba sa pangitan ng ating pong Isus Nazareno. Ngayon na po ang pupaspas. Nangyari pala mga itas bagya, mga ibagay ng paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kayong taglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus na. Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Jesus Nazareno, luwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati namin.